Hello guys! Ngayon isi-share ko sa inyo itong aking eyebrow microblading at kagabi lang siya nagawa sa The Gluta Lounge, Quezon City sa Visayas Ab. So, ito ginawa siya after ng Hyco nose lift ko kasi yan, nagpa-Hyco nose lift din ako guys. So, ayan siya. At ito yung aking eyebrow. Sobrang nagustuhan ko siya kasi yung hair stroke, kitang-kita siya. Ayan, medyo makintab siya kasi may cream. Kaya siguro hindi masyadong makita. Pero ayun, sobrang nagustuhan ko to kasi nung ginawa siya, hindi siya ganun kasakit compared dun sa first kong microblading. Kasi pangalawang microblading ko na to guys. Nagpa-microblading ako noong 2021 ng November 29. Kasama ko yung wife ng kuya ko, si Harleen. So, ayan, dalawa kaming nagpa-microblading noon sa Commonwealth. So, hindi ko na lang sasabihin kung anong clinic yun. Tapos, yung experience namin doon, halos same kami ng experience kasi iisang tao lang din naman yung gumawa sa amin noon. So, ang nangyari kasi noon guys, yung pagkaka-microblading or pagkakalagay sa eyebrow ko, yung eyebrow tattoo, ganyan, hindi siya pantay. Sobrang halatang-halata na hindi siya pantay. Tapos, sobrang sakit nung ginawa yun. Yung habang ginagawa yung procedure, sobrang ramdam na ramdam mo yung blade. Pero, yun na nga, si Harleen nga na nagreklamo kasi sobrang sakit na niya. Pero ako, tiniis ko na lang. Pero, yan, mababa rin yung pain tolerance ko. Pero, nandun na yun. So, tiniis ko na lang siya. Talagang napapaganon ako sa sakit kasi ramdam na ramdam mo yung pagkaka-ganon ng blade sa kilay mo. So, yun na nga, kukwento ko lang kasi para alam nyo yung experience ko nung unang-unang paggawa ko ng microblading. Tapos, ang nangyari pa nun, hindi siya tulad nito na kitang-kita mo yung mga hair stroke. Ayan. Parang totoong buhok siya, di ba? Yon yung ginawa sa akin nung una, hindi siya ganto. Hindi siya, meron siyang hair stroke pero hindi ganto na kitang-kita. Noon kasi parang, basta yan, sa picture. Papakita ko na lang yung picture para makita nyo na hindi siya tulad ng ganito. Tapos yun na nga, sobrang sakit niya, kaya after ng procedure, namaga agad yung kilay namin. Namaga siya. Tapos mahapde, ayun, mahapde siya. Binigyan kami ng cream, tsaka ng parang pang anti-infection na water. Hindi ko alam, basta water siya, ganun, solution. So, yun yung ginagamit namin pang linis. Ito naman, cream lang yung binigay sa akin. Wala akong yung parang water na solution para pang anti-infection, ganyan. Tapos, yung pamamaga ng unang-unang pa-microblading ko, halos umabot yun ng parang 4 days or 5 days na namamaga yung kilay ko. Tapos medyo may kirot na lang, tapos nangangati, ganun. Kasi siguro pagaling siya, kaya nangangati siya. Pero yung kirot, nandun pa rin. Tapos ayun, namamaga nga talaga siya nung time na yun. Yun yung experience ko sa unang microblading ko. So, ito naman, ikukwento ko sa inyo yung experience ko sa pangalawang pa-microblading ko sa The Gluta Lounge, Quezon City. Yung experience ko dito guys, hindi ganun kasakit. Yung sumakit lang yung dito ko, kasi ito, mabuto talaga ako dito. Ayan. Mataas yung buto ko dito at mas dikit siya sa balat compared dito na hindi ganun kadikit yung buto ko. Dito kasi medyo dikit. So, nung ginawa yung dito, ito yung unang ginawa. Nung una, wala akong nararamdaman, pero nararamdaman ko na ginuguhit-guhitan siya. Pero hindi ko ramdam yung sakit. Tapos nung pangatlo at pang-apat na balik, or pangalawa o pangatlong balik, basta ganun, dun ko na naramdaman yung hapde, tapos yung kada guhit, ang hapde niya. Tapos sinabi ko dun sa gumagawa, sabi niya, kaya naman yung sakit, ma'am, sabi niya. Sabi ko, kaya naman po, so tiniis ko na lang. Tapos sabi niya, nag-sorry siya kasi siyempre nakaramdam na ako ng sakit. Tapos yun na, after dito naman, yung dito, wala akong naramdamang sakit kasi nga, hindi mabuto yung dito ko. As in, wala siyang sakit, pero ramdam ko na ginuguhitan siya, ganun. Tapos after binalikan to, parang, siyempre, niretouch, may nakitang hindi naguhitan, ganun, niretouch. Nung pagbalik niya, hindi na ganun kasakit yung pagguhit. Tapos yung dito, binalikan din, wala pa rin siyang sakit. So, hindi siya ganun kasakit, guys. Tapos, after ng procedure, walang maga. Hindi na maga yung kilay ko. Yan, hindi siya namamaga hanggang ngayon. Pero ngayon kasi, umiinom ako ng antibiotic. Pero nung after procedure, hindi pa ako nakakainom ng antibiotic noon, tsaka nung pag-uwi ko ng bahay.
after ko na lang kumain nun, doon lang ako nakainom ng antibiotic. Pero, yung unang microblading ko kasi, namaga siya agad after ng procedure. Pero ito, hindi siya namaga. So, yan siya. Sobrang ganda niya, guys. Sobrang nagustuhan ko siya. Tapos, pagbalik ko sa second session, papantayin siya ni Miss Miles kasi ito nga, yung unang gawa sa microblading ko, ito, sobrang kapal nito, sobrang taas. Pero kung titignan nyo naman ngayon, medyo pantay siya compared dun sa unang-unang microblading ko. Pero, babawasan pa rin to ng Miss Miles dito sa taas kasi nga medyo makapal siya para mas lalong pumantay. Kasi ito manipis, ito medyo makapal kasi ngayon dito niya mataas. Yan, ili-laser daw yan ni Miss Miles at palibre na niya sa akin. So, thank you, Miss Miles. So, ayan, hindi ako masyadong makangiti kasi medyo masakit pa yung dito ko sa upper lips ko. So, ayun guys. So, kung gusto nyong magpa-microblading or kung nagustuhan nyo yung aking kilay ngayon, ayan, sa The Beauty Lounge, Quezon City ako nagpagawa at kay Miss Miles yun. So, ilalagay ko na lang yung Facebook page nila para makontak nyo sila kung gusto nyo lang naman. So, ayan, shinare ko lang yung experience ko at ayan, pang second day ko na ngayon. Kagabi siya nagawa at ngayon ay magna 9 PM na rin. Natapos tong kilay ko kagabi ng parang 10 PM, ganun, kasi nakauwi ako ng bahay ng mga 10:30 or 10:20. So, mga 10 PM natapos to kagabi at ngayon is 9 PM. So, ayan. Sobrang ganda niya. I love it.